sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan. Mararanasan ang kapayapaan. O lahat ay posible. Wala nang hihigit pa sa iyong ngalan. Jesus, sa'yo ang katagumpayan. O lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Lahat posible.
talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawi ng papuri't pagsamba. Okay, sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawi ng papuri't pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang mapantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawi ng papuri't pagsamba. Sama-sama tayo! Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Woo! O, purihin ka, Panginoon! O, salamat po, Diyos! Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Ano man ang mga pagsubok, ano man ang mga problema na ating nararanasan ngayon, God is telling you right now, in Jeremiah 32 verse 27, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao, at walang mahirap sa akin. Oh, pinupuri ka namin, Lord. Kami po ay nagtitiwala sa iyo, Lord God. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Oh, thank you, Jesus. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin.
makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, yes, God, higit sa aking karanasan, higit sa aking
name. We exalt your holy name, God. Oh, be enthroned to the praises of your people. Oh, di mo kami mapipigil na kahit anumang sitwasyon upang purihin ka, O Diyos. Anumang suliranin, anumang pagsubok, ito po, Lord, ay pinagkakatiwala namin sa'yo. Oh, pinupuri ka namin, Lord. We worship your name, God. Muli awitin natin yung suliranin man. Oh, thank you, Lord. Oh, we praise your name, God. Thank you, Jesus. Suliranin man ay dumating. Yes. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating. Yes, God! Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Yes, Lord! Mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Sa pong pinagpalang umaga sa bawat isa at welcome po sa ating pong Sunday Worship Celebration Bahay Pagsamba. Pinagpalang umaga po sa ating lahat, Luzon, Visayas and Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok po sa ating live broadcast at sa mga nanonood po ng replay. No po, mamaya after this live broadcast ay patuloy natin binabati ang bawat isa ng pinagpalang umaga. Blessed morning po everyone sa ating pong pitong mga nasa viewers po natin ngayon na live mga kapatid. Live na live po tayong napapanood sa ating official Facebook page
His Presence Church, Cavite, and Batangas. At syempre, ang Panginoon ay napakabuti, naabot po tayo sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan, kasama po natin na nanonood po ang mga kapatid natin na nasa iba't ibang panig ng mundo, no, mapa US man yan, mapa Asia, sa Australia, no po, marami pong nanonood sa atin, no po, at nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil sa pamagitan po ng platform na ito ay naaabot po ang ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng mundo at sa iba't ibang panig syempre ng Pilipinas sa pamagitan po ng Facebook Live. Ayan, purihin po ang Panginoon. Salamat sa napakagandang technology na ito. Gamitin natin to the advantage na to spread the good news sa maraming tao. Good morning po. 8 at anong oras na? 8:18 in the morning. October 20, 2024. At tayo po ay naririto pa rin sama-sama sa biyaya ng Panginoon. 294 days na po kung di ako nagkakamali ngayong buwan na ito. Araw na ito, no? Yun na lang po ang kabuuan ng 2024 tapos minus mo nga yan. Hindi malaman ko ilang days na lang. 366 minus 294. Meron na lang tayong 72 days bago po matapos ang syempre may calculator tayo para at least hindi tayo magkamali. Kung di ako nagkakamali mga kapatid, 72 days na lamang po at matatapos na po ang taong 2024 pero maaga pa, magpapasko pa at magbabagong taon pa syempre. At patuloy tayo nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kabutihan niya sa araw-araw sa ating buhay. Nawa po kayo po'y nasa maayos na kalagayan sa biyaya ng ating Panginoon. Binabati po natin ang lahat na nakatutok sa ating live broadcast. Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Binabati po natin, isa-isahin natin. Po, binabati ko po ang aking pong nanay, ang aking nanay si Elsie Marquez at ang aking tatay si Romy Marquez at ang aking buong pamilya. Good morning. Binabati rin po natin ang Manuntag family. Ayan, binabati natin si Brother Henry, si kapatid na Ann, at si Juan at saka si Baby Dos. Good morning sa inyo dyan sa Caloocan. Sa Caloocan ba? Novaliches. Kung ako nagkakamali. Novaliches. O kung ako nagkakamali mga kapatid. Binabati rin natin ng blessed morning ang aking pong biyenan, ang Nanay Dory Hermino. Good morning. Ayan. Binabati rin po natin si Brother Ervil Kayanan, si kapatid na Syra, si Baby Alicia Shikaina. Kasama rin natin ang nanay ni Brother Ervil, kung ako nagkakamali din, na taga Bataan. Ayan, pinupuri natin ang Panginoon kay Nanay Arceli Kayanan. Good morning. Ayan. Patuloy din natin pinapasalamatan ang Panginoon. Ayan, kasama natin si Ninang Larcy Almario. Good morning. Sama rin natin, sino pa? Si Brother Acer. Ayan, si kapatid na Yen at ang kanila pong mga anak. Si Brother Acer po ay nasa Taiwan. Ayan, praise God. Salamat at kasama natin siya ngayon sa gawain ng Panginoon. At atin pong binabati rin si Sister Jocelyn Graciano at ang kanyang buong pamilya. Good morning po, Sister Jocelyn. Ayan, binabati rin po natin si Sister Maricar Abangin. Good morning. Ayan, purihin po ang Panginoon. Binabati rin natin si Pastora Nalin, si Sam at si Naomi. Good morning. Ayan, purihin po ang Panginoon sa lahat po ng papasok pa lamang sa ating live broadcast. Tayo po ay magsisimula na sa ating pong gawain. Siyempre, simulan po natin sa pamagitan po ng ating pananalangin na may pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Sama-sama po tayong lalapit sa Kanya. Sama-sama po tayo magbigay ng papuri at pasasalamat sa ating dakila at buhay na Diyos. Tayo po lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat ng lubos sa iyo, Panginoon, sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo po sa amin, sa panibagong buhay, panibagong lakas, panibagong sigla, Lord, na ibinigay niyo po sa amin ngayong araw na ito. Maraming salamat, Lord. You deserve all the praises and glory, Lord God. Kami ay sama-samang nagpupuri, sama-samang sumasamba sa iyo, Panginoon, at tinataas ang iyong pangalan. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lamang ang aming
Diyos. Yan po yung aming inawit kanina, Panginoon. Kami sama-samang magpupuri sa iyo. Kaya Lord, nagpapasalamat kami dahil ikaw, O Diyos, ang laging nag-iingat. Kayo po ang laging yumayakap, nagpapaalala sa amin, nagpapaunawa sa amin ng mga salita mo, nagpaparamdam sa amin, Lord, na merong isang tunay na nagmamahal sa amin na walang ibang kagaya mo kundi ikaw lamang, O Diyos. Lord, nagpapasalamat kami sa kabutihan ninyo. Salamat, Lord, sa patuloy na biyaya at pagpapala na ipinagkakaloob mo sa amin, Lord, kahit hindi namin deserve yung mga bagay na ito. Pero salamat dahil lagi po kayong nandyan para kami yakapin, unawain, tanggapin, mahalin, patawarin, at patuloy, Lord, na ibalik sa iyong presensya. Lord, nagpapasalamat kami sa pagkakataong ito na kami po'y pinagsama-sama mo sa gawain po na ito ng pagsamba sa araw ng linggo. Kami na yung mga anak na naririto sa live broadcast ay patuloy na iisa mo, Panginoon, ng puso at hangarin na ikaw po ay aming papurihan. Sa lahat po ng aming mga kapatid, Panginoon, na naririto po sa live broadcast, nagpapasalamat kami dahil sa iyo, Panginoon, binigyan mo ng puso, ng desire, Panginoon, ng iyong mga anak ay magsama-sama sa gawain ng pananambahan sa umaga pong ito. Kahit man kami ay nasa iba't ibang panig ng lugar sa Pilipinas at ganun din sa iba't ibang panig ng mundo na naabot po ng live broadcast na ito. Muli, Panginoon, nagpapasalamat kami maging sa amin pong series na amin pong mararanasan, matatanggap, maririnig sa iyong mga salita. Patuloy, Lord, na ma-enjoy namin ang huling bahagi ng Genesis 25 at patuloy, Lord, na kami po'y nagpapasalamat for 2 years na binabaybay namin yung life of Abraham. Marami kaming natutunan, marami kaming natanggap, marami kaming inspirasyon, mga learnings and experience, Lord, na dapat po naming maranasan. Kaya, Lord, nagpapasalamat kami sa kabutihan ninyo. Papasalamat kami sa patuloy mong ipinaparanas, pinapaunawa, sa patuloy na karunungan na iginagawad mo sa iyong mga anak para tanggapin ang iyong mga salita. Dahil alam namin, Lord, ang iyong mga salita ay buhay at patuloy na kumikilos sa aming mga buhay para kami patuloy na baguhin, maayos ang aming mga buhay at kami ay masanay at kami ay madisiplina, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat sa umaga pong ito. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon. Sa iyo namin ibinibigay ang aming mga buhay sa anumang uri ng karumihan, kasalanan. Hiningi po namin ang tunay na pagsisisi, paghingi ng tawad sa iyo, Panginoon, at patuloy, Lord, na paglilinis ng iyong banal na dugo sa aming buhay, isip, salita at gawa na hindi po nalulugod kayo, O Diyos, ay patuloy po namin inihingi ng pagpapatawad sa iyo. Maraming salamat, Lord, dahil sa umagang ito, maririnig ka na naming muli, Panginoon, at patuloy na ang karunungan, kaalaman at kaunawaan ang aming inaangkin mula sa banal na Espiritu ngayon pong umagang ito. Patuloy, Lord, na ikaw ang aming maranasan, ang iyong presensya lamang ang aming matagpuan, ang iyong presensya lamang ang aming maitaas, ang pangalan ni Kristo ang siyang maluwalhati lamang, Panginoon, sa gawain po ng pananambahan ngayong araw ng linggo dito po sa aming online broadcast. Maging sa aming face-to-face mamaya, Lord, kung paano mo kami kinausap sa online, ganun mo din kami kausapin face-to-face, Lord God, sa gathering po mamayang hapon. Maraming salamat, Lord, sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Be our pastor, be our great mentor, be our great teacher, Lord God, be our great guide, Lord God, lalo na sa katotohanan ng iyo po mga salita. Maraming salamat. Tinataas namin si Kristo Jesus sa aming kalagitnaan at patuloy na si Kristo lamang ang maluwalhati, purihin, sambahin, maitaas, at dahil ikaw lamang ang bida sa gawain ito, ikaw lamang ang aming itataas, Panginoon, sa iglesyang ikaw ang nagtatag. Maraming salamat, Panginoon. We bring back all the glory, honor, and praise in Jesus Christ's name by the power of our dear Holy Spirit. Amen. Amen and
Amen. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ayan, wini-welcome natin si Ate Claire Garjola. Good morning. At sa kanilang buong pamilya. Papasalamat din tayo kasama natin si Brother Arturo Lopez. Good morning po sa inyo at sa mga kapatid natin. Huwag kakalimutang i-like, i-follow at i-share ang ating live broadcast. Mga kapatid, kung nakapag-like na po kayo, nakapag-follow na po kayo, huwag niyo po kalimutang i-share ang ating live broadcast. Alam niyo po ba, sa pamagitan po ng pag-share ng ating live broadcast, marami po ang nahaabot ng ating gawain. No po, hindi lang po tayo. Marami pong nakakarinig ng salita ng Diyos at mamamangha po kayo, isa po sa inyong ikamamangha dahil isa po sa isang public official no po sa Rizal. No po, at kung di ko alam po, hindi ko alam kung pwede ko siyang i-announce dito, pero nagpapasalamat po ako, isa po sa mga mataas po ang katungkulan no po sa Rizal ay sumusubaybay sa atin no po sa ating pong live broadcast no po. At naniniwala po ako may plano ang Diyos dahil siya po ay ating kasama no po na nakikinig sa ating live broadcast. Sinusundan po tayo ni sige sabihin ko na ni Honorable Governor Nina Inares. Ayan, tayo po ay sinusundan po ni Governor Inares. Ayan, salamat po sa Panginoon. Special mention para kay Governor Nina Inares. Salamat po sa inyo pong pag-like, pag-follow sa ating pong gawain. Kaya po, wag niyong katamaran. Wag nating katamaran, mga kapatid. Sorry po wag nating katamaran. Sorry sa term, pero yun po yun eh. Wag nating katamaran na ibahagi ang salita ng Diyos dahil marami po ang naaabot nito sa saan mang dako ng bansa, saan man dako ng mundo, naabot po ang ating live broadcast. No po, meron po tayong mga kapatid na nanonood sa Israel mismo. No po, may mga kapatid tayo diyan, mga kapwa natin Pinoy na nanonood po sa atin. No, hindi man sa oras ng ating live broadcast ay naaabot din po yung ating gawain kapag nagre-replay po sila. Ibig sabihin, umaabot na rin po tayo sa Italy, no po, nakakaabot tayo sa Rome, Italy, Rome, ayan. Nakakaabot din tayo mga kapatid sa Australia, sa Korea, no po. Kaya yung inyo pong pag-share ng ating live broadcast ay malaking bahagi po yan. As of the moment, nagpapasalamat na po ako sa inyo dahil we have already 16 shares. No po. At hindi naman po lang monetization o pagkita dito sa FB ang ating concern. Ang ating concern, secondary na lang kung halimbawang mabigyan ka ni Meta ng Facebook ng monetization. Pero sa totoo lang mga kapatid, sa tagal na po nating nasa live broadcast, nasa online platform ay hindi po ito ang ating concern. No? Hindi tayo after dito mga kapatid. At inaalam natin na mas marami po ang mabahaginan ng salita ng Diyos sa maraming bansa, maraming lugar, especially dito sa Pilipinas, kasi malaya po tayong nakakapakinig ng gawain ng Panginoon. Amen? Good news po yan mga kapatid. No? Isa po sa mga public servant ay nanonood po sa atin, si Governor Nina Inares. Ayan, praise God. Hey, so syempre hindi lang sina governor, kundi pati ikaw. Ikaw ay isa sa mga ambassador ni Kristo na naririto sa live broadcast ngayong pong umaga. Imagine niyo po, hindi lang po dito sa Pilipinas. No po, meron tayo sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. May Silang, may Imus, may Bataan, may Taiwan pa tayo, si Brother Acer. Ayan, praise God, nakakarating po yung ating gawain doon. Sa Korea, si Brother Sam. Ayan, sa Brother Samuel de Cepeda, good morning. Ayan, so praise God, nakarating na tayo ng Novaliches, nakarating na tayo ng daming lugar mga kapatid. No? Na kaya pasalamatan natin si Lord. Di tayo titigil sa gawaing ito dahil merong ginagawa ang Panginoon na pagliligtas, pagpakikinig ng salita ng Panginoon sa iba't ibang sulok ng mundo.
Ayan, puri po ang Panginoon. Tayo po ay dadako na sa gawain po ng Panginoon. Sinimulan po natin ang Genesis 25 no po nung pagtungtong ng October at ating pinag-usapan at ginawang series po na may pinamagatang Death is not the end. Alam natin ang kamatayan ay hindi po katapusan, no? Bagamat sa maraming tao ang kamatayan ay isa sa pinaka nakalulungkot, pinaka masaklap, pinaka ah, isang pangyayari sa buhay na pinakaayaw nating pinag-uusapan. Pero sa totoo lang mga kapatid, lahat tayo ay darating sa kamatayan, pero isa lang ang patunay na sinasabi ng Panginoon, ang kamatayan ay hindi katapusan ng buhay, kundi meron pa tayong buhay na naghihintay, isang buhay na walang hanggan, matapos nating kilalanin si Kristo bilang ating personal na Panginoon na tagapagligtas ng ating buhay. Amen. Mula nung tinanggap mo si Jesus sa puso mo, ang kamatayan ay hindi katapusan. Dahil ang kamatayan ay simula pa lamang ng isang napakagandang buhay kasama ang Panginoon doon sa langit. Siyempre, may nag-aabang doon sa atin. Merong silid na inihanda si Jesus para sa atin ng mga kumilala sa Kanya. Amen? Kaya, si Jesus dapat ang maging sentro ng ating buhay. Kung hindi mo pa ginagawang personal na Panginoon at tagapagligtas mo si Jesus, napakahalagang gawin mo na habang ikaw ay buhay, habang ikay nakakapagdesisyon. Ayan, praise God, kasama natin si Arfi. Good morning sa iyo. Kasama rin natin si Brother Raynand Umali. Good morning. Ayan. So, ibig sabihin mga kapatid, ang kamatayan ay panimula pa lang. Kaya nga po, pag ako'y nagsa-service ng mga funeral service, lagi ko sinasabi sa mga kung ang taong namatay ay nakakilala sa Panginoon bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, ito po'y selebrasyon. Bakit? Matatapos na yung buhay mo dito sa mundo. Tapos na yung assignment mo sa mundo at meron nang naghihintay na magandang buhay doon sa iyo pagkatapos ng buhay mo dito. Doon, kasama ang ating Panginoon at tagapagligtas, kasama ang ating God the Father na naghihintay at tunay na nagmamahal sa iyo ng todo-todo. Amen? So, napag-usapan na po natin sa biyaya ng Lord, nakita natin, na-settle na po ni Abraham ang lahat no po, bago po siya bawian ng buhay at natupad ni Abraham ang kahilingan at kasunduan nila ng Diyos na kung saan si Isaac, ang kaisa-isang anak at tagapagmana, pinakamamahal na anak ni Abraham at ni Sarah, ang magiging kaisa-isang anak na tagapagmana, no, mula po sa kanilang lahi, si Abraham at si Sarah. So, alam naman natin, pinag-usapan natin na matapos, siyempre hindi lang po si Isaac ang naging anak, meron pang naging anak sa una, no, sa alipin ni Sarah, sa kanilang pagkakamali. No, nagkaroon sila ng anak sa alipin ni Sarah na si Hagar, na nagbunga po ito na ang pangalan po ay si Ishmael. Siya po ang unang panganay na anak ni Abraham at dumating na po ang pangako ng Diyos na kanilang sariling anak na nagmula kay Sarah at kay Abraham. Yan po ay si Isaac, at matapos po na mamatay ni Sarah ay nakapag-asawa pang muli si Abraham. Ang pangalan niya po ay si Ketura. Si Ketura ay isa sa kanyang mga naging asawa na kung saan nagkaroon ng bunga yung kanilang pagsasama at nagkaroon sila ng 6 na anak. So sa lahat ng ito mga kapatid, pinatunayan ni Abraham na ang kasunduan sa Diyos, ang kasunduan, ang pangako ng Diyos ay kailangang mapanatili na natutupad. So, sa puntong ito mga kapatid, ang tanging tagapagmana ni Abraham ay walang iba kundi si Isaac. Dahil yun po ang utos ng ating Diyos at yun po ang kasunduan nila ng ating Panginoon. Pinag-usapan din natin ang God's blessing. No po, nakita natin kung paano pinagpala ng Diyos ang mga tao, na lalo na pinagpala ng Diyos si Isaac, paano pinagpala ng Diyos hindi lang si Isaac, damay po ng lahi ni Abraham na nanggaling sa kanya,
Kasama po doon na binigyan ng pagpapala ay ang kanyang mga kapatid na si Ishmael. Kasama din doon sa nabigyan ng mga regalo ni Abraham ay si si ano to yung anak ni Ketura, yung anim no po. Pero sa totoo lang, bagamat nabigyan ng regalo, isa lang po ang nakatanggap talaga ng pagpapala. At ang Diyos po ang nagtatakda, ang Diyos po ang nagbibigay, ang Diyos po ang nagbabasbas ng pagpapala sa kanyang pinili. Ano po? At yan po ay walang iba kundi si Isaac. Okay? So sa puntong ito, tayo po itutungo sa huling bahagi po ng Genesis 25, the promise to Ishmael. Genesis 25 verses 12 to 18. Pastor, di ba hanggang verse 33 ang Genesis 25? Yes po. Meron po tayong dalawang pagkakahati sa Genesis 25 na kung saan nandoon lamang po ang Abrahamic covenant, no po, Abrahamic lineage, no po mga kapatid, na kung saan pag-uusapan natin dahil ang ating topic sa buong 2 years na pinag-usapan natin starting Genesis 12 to Genesis 25 ay buhay lamang po o life journey ni Abraham. So tatapusin po natin ang kalagitnaan ng Genesis 25 na kung saan dun matatapos yung kwento patungkol kay Abraham. So yung journey ni Abraham hanggang Genesis 25 nakalahati. At yung kalahati naman ng Genesis 25, 19 verse 19 to 33 up to hanggang matapos na po ang Genesis, ang Book of Genesis ay yan po yung ating tatalakayin sa mga susunod na mga linggo sa biyaya ng Panginoon. Pero tatapusin na po natin ngayon yung journey ni Abraham, no, yung life of Abraham sa loob ng 2 taon nating pinagbulay-bulayan ang buhay na ito ng lingkod na si Abraham. So, tayo po ay dadako sa huling bahagi na pinamagatang Promise to Ishmael. Okay? Malinaw po yan ha. Hindi not just promise to Isaac, it's promise to Ishmael. Gaya po ng ating series no po, na Death is not the end. Siyempre lahat tayo mga kapatid ay namangha. No? Alam natin sa pagkakataon ng Genesis 25, dito po na maalam si Abraham, pero kahit na namaalam na si Abraham, nakita natin, hindi natapos sa kamatayan ni Abraham ang pangako ng Diyos na pagtupad. Kundi ito po'y nanatili at nagpatuloy sa buhay ni Isaac. Alam natin, nagpatuloy sa buhay ni Jacob, nagpatuloy sa buhay ng mga Israelita at hanggang sa mga oras na ito ay nagpatuloy sa atin na kumikilala kay Kristo. Dahil dito po magsisimula ang lahi na pagmumula ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen? So sa buhay natin, lahat may katapusan. Amen. Agree po ba kayo? Lahat ng bagay sa buhay may katapusan. Lahat tayo hahantong sa kamatayan. Sadya nga lang una-una, no? At syempre, sa ating pagkamatay, gusto natin na kahit na tayo ay mawala sa mundo, ay maging kapaki-pakinabang pa rin ang ating buhay, no? Hindi naman tayo naghihintay lang na malagutan ng hininga, na hindi lang ba tayo naghihintay na mamatay na lang. Syempre, habang tayo'y buhay, habang tayo naririto sa mundo, tayo syempre, kung ikay bata pa, mag-aaral. Natural, ang buhay mo kung nasa oras ka pa ng mga pagkabata mo, mag-aaral ka, pag natapos ka mag-aral, magtatrabaho ka, hanggat buhay ka. Yan ang magiging routine mo mag-aaral, magtatrabaho, pagkatapos mo magtrabaho, magkakapamilya ka, kung hindi ka pa kinukuha ni Lord, magiging isang butihing may bahay ka, no? O kaya ikaw na ang gagawa sa gawaing bahay, magpapalaki ka na ng anak, kung mabubuhay ka pa, marami kang magagawang routine sa buhay mo kasi hindi naman tayo titigil hanggat tayo binibiyayaan ng Diyos ng buhay araw-araw. Amen. Sadyang nakatakda na ang ating buhay na minsan tayo mabubuhay sa mundo at pagkatapos nun ay mamamatay. So lahat po yan ay nakatakda na sa Panginoon. Minsan kino-question natin, kasi kasalanan mo, kasi kasalanan mo yan, bakit nawala ito? Hindi po, lahat po yan ay nakatakda sa Panginoon. Bagamat talagang ang sitwasyon natin ay hanggang doon na lamang ang buhay,
So kung hanggang doon na lamang ang buhay, makikita natin, i-cherish natin ang bawat araw na kasama natin yung mga mahal natin sa buhay kasi hindi natin alam kung kailan ang end or expiration date niyan. Amen? So mag-aral, kung ikaw ay bata pa, mag-aral kang mabuti dahil hindi mo alam kung hanggang saan ang buhay. Kung ikaw ay matanda na, magtrabaho, yung mahalin ng pamilya, gawin ang lahat ng dapat gawin kasi lahat po yan mga kapatid ay pahiram lamang sa atin at hindi naman po ito habang panahon matatanggap natin. No? Hindi habang panahon tayo buhay. So paghahandaan natin, syempre, yung walang hanggang buhay na kasama natin ng Panginoon. Amen. Again, lahat ng tao, ganito ang buhay, may katapusan ang lahat sa atin. So, ano ba ang pinagkaiba ng taong nasa Panginoon kapag dumating ang kamatayan at ano naman ang pinagkaiba ng kamatayan sa mga wala sa Panginoon? Tayo po na kay Kristo, mga kapatid, maniwala kayo sa hindi, na ang kamatayan ayon kay Pablo ay kapakinabangan. Sinasabi po sa atin ng salita ng Diyos, hindi lang sinasabi ito ni Pablo, sinasabi sa atin ito ng Panginoon, sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, na ang kamatayan ay kapakinabangan sa atin bilang mga nasa Panginoon. Okay? We're not just waiting sa kamatayan, kundi we are also living for something. We are also living for someone. Ano sabi ng Bible? Basahin natin. Filipos chapter 1 verse 21, sapagkat para sa akin, ang buhay ko ay para kay Kristo. Yan ang sabi ni Pablo. Dati, wala naman si Jesus sa kanya eh. Pero nung nakilala niya si Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, mula nang siya'y nanampalataya, sumunod, at nagtiwala sa Diyos, nakita natin, sinasabi niya sa kanyang sarili, para sa akin, ang buhay ko ay para kay Kristo. At kung mamamatay man ako, kapakinabangan ito sa akin dahil makakapiling ko na siya. Tingnan niyo po 'di ba? Sabi nga, to live is Christ, to die is gain. Ibig sabihin sa kanya, kung mamamatay siya, kapakinabangan 'yun. Pero sa mga wala sa Panginoon, natatakot silang mamatay. Dahil ang tingin nila, ang kamatayan ay isang trahedya. Ang kamatayan ay kawalan. Ang kamatayan ay walang kapakipakinabang, wala ka nang magagawa pagpatay ka na. Kaya maraming tao na natatakot mamatay dahil ang tingin nila kung wala ka sa Panginoon, ang tingin nila sa kamatayan ay parusa. Pero sa totoo lang mga kapatid, ang kamatayan ayon kay Pablo na kay Kristo ay kapakinabangan. Bakit naging kapakinabangan? Dahil, sabi ni Pablo, kapakinabangan ito dahil makakapiling ko na si Jesus. Amen. So ako'y nabubuhay para kay Kristo at ako'y mamamatay nakapakinabangan dahil alam kong makakapiling ko na si Jesus. So, kung ikaw ay nasa Panginoon, lahat yon may advantage. Kung mamamatay ako, salamat sa Lord. Kasi makakapiling ko na siya. Kung ako naman ay buhay araw-araw at binibigyan ako ng blessing na buhay ng Panginoon every day, ano naman sa atin yan na nasa Panginoon? Abay, salamat. Dahil magagamit natin ang buhay natin para kay Kristo. Kaya nga sabi niya, ang buhay ko para kay Kristo. I will live for Christ, I will die for Christ. Amen? So, yan po yung punto ni Pablo no? Pagdating sa kamatayan. At sinabi rin po sa Roma, chapter 14, verse 7 to 9, sabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Roma, wala ni isa man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. No man is an island. No? Kung ikaw ay nabubuhay para sa sarili mo, ay sabi nga, wala kahit isa sa atin na may kayang mabuhay at kayang mamatay para sa sarili lamang. Kung ikaw ay nabubuhay lang para sa sarili mo, kailangan mo pa rin ng ibang tao. Kailangan mo pa rin ng iba. Kailangan mo ng mapagkakatiwalaan. Kailangan mo pa rin ng tulong ng ibang tao.
Most especially, kailangan mo si Lord sa buhay mo. Hindi mo kayang mabuhay mag-isa. No man is an island. No one can live alone. Believe me, kailangan mo ng tulong. Amen? Kailangan natin ng tulong ng isa't isa. Hindi tayo pwede sa sarili lang nabubuhay. Wala kang pakialam sa iba. Basta ikaw, sarili mo lang. Ganun ba? Hindi. O, kung mamamatay ka, kailangan mo pa rin ng tulong. Bakit? Bukod sa spiritual mo, bukod sa kaluluwa mo, dalawa lang naman ang pupuntahan ng tao. Kailangan mo pa rin ng tulong ng Diyos para ikaw ay hindi mapunta sa impyerno. Pag ikaw ay namatay, kailangan mo pa rin ng tulong ng mga kamag-anak mo dahil walang naglibing sa sarili niyang bangkay. Tama? Walang kayang maglibing sa sarili niyang bangkay unless pati hulog ka sa sarili mong semento, sa sarili mong, 'di ba? Hindi eh, wala pa rin, kailangan mo pa rin na mayroong maglilibing sa iyo. Tama po ba ako? So no man is an island. None of us lives for himself. No? None of us will die for himself. To himself pala, hindi for himself. Amen? So kailangan natin ng isa't isa. Sabi sa verse 8, sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, na Kristiyano na po kung tayo'y nabubuhay, dapat nabubuhay tayo para sa Panginoon. Amen? Kung tayo'y nabubuhay, dapat nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y mamamatay, sabi po, mamamatay tayo para sa Panginoon. Napakaganda nito. Lord, kung ako'y nabubuhay ngayon, lalo na't meron akong relasyon sa iyo, dapat ako'y nabubuhay para sa iyo. Maraming tao nabubuhay hindi para sa Panginoon, kundi para sa sarili. Amen? At mapalad tayo dahil ay nakakilala sa Panginoon dahil alam natin na bawat buhay na pinapahiram sa atin bawat araw ay dapat nabibigyan ng papuri ang Panginoon. Dapat si Lord ang nasusunod. Dapat si Lord ang ating napaglilingkuran. Dapat ang Panginoon ang ating nabibigyan ng lahat ng papuri at pasasalamat dahil pahiram lang sa atin ng Panginoon ang buhay. Those people who live by himself, mga kapatid, mamamatay na mag-isa. Na wala man lang nagpapakita ng pagmamahal. Tama? Ang hirap nun. Kung nabubuhay ka man para sa sarili mo at wala kang Panginoon na iyong pinagkakatiwalaan, mahirap mabuhay. You can't live without God. Amen? From the word Christian, yung IAN sa dulo, yung una ay Christ. Yung IAN, I am, ano yun sabi? Sabi nga, I am nothing without Christ. Yun yun. Yung IAN, I am nothing without Christ. Totoo naman, ang Diyos ang ating nagsisilbing dahilan kung bakit tayo naririto. Ang Diyos ang nagsisilbing dahilan kung bakit tayo nakakapagpatuloy sa buhay. Ang Diyos ang nagiging dahilan natin kung bakit tayo nakaka-survive, paano natin na-overcome ang buhay. Kaya, ang isang tao, kahit sabihin niya hindi niya kailangan ng Diyos, kailangan niya talaga ang Diyos. At the end of the day, sa Lord ka pa rin tutuloy. I remember isang testimony, isang lalaki na kung saan siya po ay naglingkod bilang isang atheist o antichrist sa napakatagal na panahon. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na akala niya ang itakwil si Kristo ang tama niyang gawin. Pero sa dulo ng kanyang buhay na siya ay nasa bingit na ng kamatayan, tinawag niya ang Panginoon at iniligtas siya ng Diyos sa kapahamakan. At ngayon po, tinalikuran niya ang pagiging antikristo. Siya po ay naglilingkod ngayon sa Panginoon. Makikita niyo po yung mukha niya. Hindi ko lang alam kung masasearch ninyo. Punong-puno ng tattoo mula ulo hanggang talampakan. At punong-puno ng mga hikaw sa mukha, sa ilong, sa mata, sa tenga. Lahat yon mga kapatid. Lahat po yun tinalikuran niya. At sabi niya, bagamat hindi ko na mabubura ang mga marka sa buhay ko, marka sa katawan ko, pero salamat dahil ngayon
Ako'y nabubuhay na para sa Panginoon. At kung mamamatay man ako, mamamatay akong para sa Panginoon. 'Di ba? It's a very good thing na mabubuhay ka para sa Lord at mamamatay ako para sa Lord. Lahat po 'yan kapakinabangan. Pero sa isang taong wala sa Panginoon, matatakot ka. Matatakot ka kasi mamahalin mo yung buhay mo, mamahalin mo yung sarili mo. At kung mamamatay ka, natatakot ka rin dahil alam mo na hindi mo rin alam kung anong susunod pagkatapos ng buhay mo dito sa mundong ibabaw. Kaya nga sabi, kung mabubuhay man tayo o mamamatay, tayo'y sa Panginoon. Amen. Jesus is your Lord. Jesus is Lord, no? Jesus is the answer, sabi ng JIL. Yung kanilang team ngayon, Jesus is the answer. Ibig sabihin, si Jesus ang answer sa lahat ng ating pinagdadaanan. Ito marahil ang dahilan kung bakit natapos ang Abrahamic story sa talaan ng lahi ni Ishmael bago dumako tayo sa life ni Isaac patungo kay Jacob, sa Isaac-Jacob story, mga kapatid. Kasi sa verse 19, tinapos na po eh. Pero basahin muna natin ito, sabi ni Pablo, ito ang dahilan kung bakit namatay at muling nabuhay si Kristo para maging Panginoon siya ng mga buhay at siya'y maging Panginoon din ng mga patay. Okay? So, ang reason kung bakit si Jesus ay namatay, no? He died and He rose again. Nabuhay na maguli para makita natin ang Diyos ang siyang nagbibigay ng buhay, no? Ang Diyos, no, ang Panginoon, siya ang Panginoon ng mga buhay at siya din ang Panginoon ng mga patay. So sa puntong ito, pinapakita sa atin ng Panginoon na makapangyarihan, kailangan natin talaga ang Panginoon sa atin, no? Sa ating buhay, kahit na tayo mamatay, lahat 'yan ay para sa Panginoon. Amen? At tayo mamamatay at mabubuhay para sa Panginoon. So dito sa puntong ito, sa Genesis 25 verse 19, tinapos na po ang salaysay patungkol sa pamilya ni Isaac na anak ni Abraham. Hanggang dito na lang yung story ni Abraham. Sa puntong ito, tatapusin natin yung Ishmael, promise to Ishmael, dahil isa din sa mga bahagi ng pinangako ng Panginoon na ni-request ni Abraham sa Diyos na hindi lang si Isaac ang mapagpala, kundi mapagpala din ang kanyang anak na si Ishmael. So, ito marahil ang dahilan, kundi dito na to natapos, mga kapatid. So, after 19, ang verse 19 ng chapter 25, ang susunod na story na yan is about Isaac, Jacob, Esau. Yan na po yung mga story na susunod po dyan sa chapter 25. So, ito si Ishmael, mga kapatid, balikan natin, no po, puntahan natin. Verse 13, 12 muna. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Ishmael na anak ni Abraham kay Hagar na Ehipsyo na alipin ni Sarah. Verse 13, ito ang mga pangalan ng mga anak ni Ishmael mula sa pinakamatanda, si Nebayot, Kedar, Adbiel, Mibsam, napakahirap banggitin, no? Verse 14, si Mishma, si Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Nafis, at Kedema. Verse 16, sila ang mga anak ni Ishmael at naging pinuno ng 12 niyang angkan. Ang mga pangalan nila ay ang pinangalan sa iba't ibang lugar na kanilang tinitirhan. Okay, verse 17, sila mga anak ni Ishmael at para na doble. Okay, verse 18. Ayan, teka. Verse 17. Nabuhay si Ishmael ng 137 taon, no? 137 taon, namatay siya at kasama na ng kanyang mga kamag-anak na sumikabilang buhay. Verse 18, tumiramang ang kanya sa lugar na galing sa Havila hanggang sa Shur, sa silangan ng Ehipto, na papunta sa Assyria. Kinalaban nila ang lahat ng kamag-anak nila na mga lahi ni Isaac. So, yan. So, dito naman tayo, mga kapatid. Teka, parang ako'y may something lang sa aking PowerPoint.
Tingnan ko lang sa Genesis 17. Okay, Genesis 17. Tingnan, wait lang po. Kasi baka mamaya nagkamali lang ng ano dito eh. Verse 17, ang sabi po dito, verse 17, nabuhay, eto na, tama. Nabuhay si Ishmael ng 137 years, namatay siya at kasama na ng kanyang mga kamag-anak na sumakabilang buhay na. Verse 18, ito po, tama na. Tumira ang mga angkan niya sa lugar na galing sa Havila hanggang sa Shur, sa silangan ng Ehipto na papunta sa Assyria. Kinalaban nila ang lahat ng kamag-anak nila na mga lahi ni Isaac. So, talaga magiging kalaban ito ng lahi ni Isaac. So, nangyari na po talaga yung sinasabi ng Panginoon sa magiging lahi ni Ishmael. So, kalaban talaga ito, no, ng lahi ni Isaac. So sa puntong ito mga kapatid, balikan natin yung ating pinag-uusapan. Napaka-special ng pangako ng Diyos kay Abraham. Amen. Very special. Kasi by His sovereign and gracious choice, ang Diyos pinili na talaga si Abraham at pinili ng Diyos ang lahi ni Abraham na magmumula kay Isaac ang pangako ng pagtupad ng Diyos sa kanya, yung covenant ng Lord kay Abraham at kay Isaac. Na kung saan mga kapatid, malinaw na hindi sa ibang anak ni Abraham ang siyang magdadala ng covenant na ito o magpapatuloy. No? Kasi sa anak ni Abraham na si Isaac, magmumula ang lahi na kung saan sila ang magdadala ng tagapagligtas sa atin. So from the line of Abraham, Isaac, Jacob, Israelites, patungo sa kapanganakan ni Kristo Jesus, ang nagdala po niyan ay yung lineage mula kay Abraham patungo kay Jesus. So lahat ng yan napakaganda. Very special ang pangako ng Diyos kay Abraham. Pero hindi lang yung pangakong yon ang tinupad ng Diyos. Tinupad din ng Diyos ang pangako niya kay Ishmael, na kung saan, sa binanggit po at binasa natin, 12 po ang naging anak ni Ishmael na naging pinuno, no? O 12 prince, no po. Sila po yung naging pinuno. And try to imagine, si Isaac, 2 lang ang anak, pero si Ishmael, 12. At mga pinunong mahuhusay din po ito, mga kapatid. Amen? So, fulfillment ng Diyos ayon sa pangako ng Diyos kay Abraham na sinabi po sa Genesis 17:20 na tungkol naman kay Ishmael. Balikan natin yung pangako ng Diyos kay Abraham. Tungkol naman kay Ishmael, narinig ko ang kahilingan mo para sa kanya. Pagpapalain ko siya at bibigyan ng maraming lahi, magiging ama siya ng 12 pinuno at ang mga lahi niya ay magiging mga tanyag na tao. Na na-fulfill po yan sa Genesis 25. Okay? Imagine, Genesis 17:20, no, nag-request si Abraham na, Lord, paano naman si Ishmael? Si Isaac lang ang pagpapalain mo. Ibig sabihin, tinupad ng Diyos ang kanyang kahilingan na pagpalain din si Ishmael. So, as in line naman sa promise ni God, na sa simula't simula pa lang, na ang blessing ay hindi lang para sa bansang magmumula kay Abraham. Kasi mangyayari din ang pagpapala doon sa buhay ni Ishmael. Ibig sabihin mga kapatid, lahat yan ay pagpapala na nagmumula sa Panginoon. Kaya makikita nyo po, mapa Kristiyano o hindi Kristiyano, parehas pinagpapala. Bakit? Dahil ang pagpapala ng Diyos ay para sa lahat. He is the God of blessing. No? Talaga kung magtataka ka, bakit yung hindi naman sumusunod sa Lord pinagpapala? Bakit naman yung mga sumusunod sa Lord hindi masyadong pinagpapala? Yung mga ganun sinasabi ng iba. So sinasabi natin ngayon mga kapatid, He is the God of blessing. So ano man ang gagawin natin sa mundong ibabaw, ano man ang ating gagawin, mapakristyano man o hindi, magtataka ka. Bakit parehas silang pinagpapala?
Kasi nga, ang Diyos ay hindi namimili in line sa promise ng Diyos kay Ishmael, ganun din kay Isaac. Pero iba ang blessing na Diyos ang nagbigay. Tama? Mga kapatid, tama ba ako mga kapatid? Iba yung blessing na galing sa Diyos, iba naman yung blessing na ikaw lang ang gumawa sa sarili mo. Tama? So, ibig sabihin, nagpapasalamat tayo na kahit hindi naman tayo Israelita, kahit naman tayo hindi bahagi ng lahi ni Abraham, amen? Pinagpala tayong kasama ng Diyos. Bakit? Dahil kay Kristo Jesus. Salamat na lang kay Jesus dahil naging bahagi tayo ng pagpapalang ito. So kasama ang Pilipinas sa pagpapalang ipinagkakaloob ng Diyos sa atin, mga kapatid. Hindi lang po Israelita ang pinagpala, kundi pati tayo ipinagpapala rin. So kung naiisip mo ay yung mga Kristiyano pinagpapala, ay lalo na rin yung ibang hindi naman mananampalataya pinagpapala. Ay tingnan nyo nga naman mga kapatid. Ako naman ang magsasabi sa inyo ng katotohanan. Tingnan nyo po. Tingnan nyo kung gaano kayaman ang iglesia ni Kristo. Tama ba ako mga kapatid? Tingnan nyo kung gaano kayaman ang Romano Katoliko sa buong mundo. Tingnan nyo kung gaano kayaman ang ilang mga sekta pa sa Pilipinas. Huwag na kayong lumayo. Tingnan nyo po yung iba, yung dating daan, napakayayaman yan. Tingnan nyo yung mga Kristiyano, okay na sa kanila yung kubo-kubo. Okay na sa kanila yung mga pipitsuging gamit. Bakit? Mayaman si Lord eh. Ganun ba yon? Pero kung tutuusin mga kapatid, tingnan nyo po yung Seventh-day Adventist. Tingnan nyo po yung Latter-day Saints, yung Mormons. Grabe, ang gaganda ng mga struktura ng kanilang building. Pero yung mga Christian churches, andun sa kubo, ayun, nag-tent. Yun yung sila yung tama, sila yung hindi binless. Bakit ganon? So, isipin natin mga kapatid, ang blessing kasi mga kapatid, is not just na isang lugar lang o isang tao lang o isang lahi lang. God bless many nations. Amen? Kaya kung titingnan nyo mga kapatid, na kapag kasi may mga ganitong ugali, ang natural sa tao, na kapag sinabing ikaw lang ang blessed, natural, kapag blessing ang pinag-uusapan, makasarili tayo eh. Tama? Pag blessing na ang pinag-uusapan, sariling church lang natin ang iniisip natin, sariling bayan mo lang ang iniisip mo, mga kapatid, kung iniisip mo ikaw lang ang blessed, nagkakamali ka. There's many people, na mas blessed kaysa sa atin. Alam niyo po, kapag pinag-uusapan din ang buhay at kamatayan, ganun din. Sarili lang din natin ang iniisip natin. Hindi natin iniisip ang ibang tao. Kaya nga, ang sarap lang na sinasabi na hindi lang binless ng Lord si Isaac, kundi binless din ng Lord even si Ishmael na magiging kalaban ng lahi ni Isaac. Ayan, balikan natin. Ayan, kinalaban nila ang lahat ng kamag-anak nila na mga lahi ni Isaac. Kalaban na to, binlebless pa. Pinagpala pa rin sila. So, paano naman yung ibang tao? Isipin nyo po, mga kapatid. Hindi nyo naman pwedeng sabihin tayong mga Kristiyano, tayo lang ang blessed. Try to imagine yung mga Muslim sa Mindanao, yung mga Muslim dito sa Luzon, sila po yung mga talagang grabe ang pera niyan. Kung mapapansin nyo po kung bakit hindi rin ang blessing ay hindi nagmula talaga sa Lord, makikita nyo po, sa Muslim sa mga Middle East, tingnan nyo po ang ginto doon. Tingnan nyo po ang mga mina ng mga langis doon. Tingnan nyo po ang yaman ng mga tao sa Middle East. Yung mga Buddha sa Thailand, mga kapatid, tingnan nyo po ginto na yung si Buddha ngayon. Gaano kayaman yung mga Buddhist ngayon. Yung mga non-religious group sa Japan, mayayaman po yun, mga kapatid. So the blessing of Abraham is not for our nation, it's not just for our nation. The blessing of God is not just for Christians only, but
to all the nations. Bakit? Kasi yun ang plano ng Diyos eh. Na hindi niya lang pagpapalain, iba yung pagpapala na meron kay Isaac, iba yung pagpapala na meron kay Ishmael. No? Because kung anong ibig sabihin ng Panginoon dito, katulad ng ginawa niya kay Kristo. Si Jesus namatay para sa katauhan. Si Jesus, ibinigay niya ang kanyang sariling buhay, hindi lang para sa iyo. Ibinigay din ng Diyos ang kanyang buhay para sa kapitbahay mo, para sa mga kamag-anak mo, para sa mga taong nakakakilala mo, sa mga hindi mo kakilala, kailangan din nila si Kristo. Minsan, kapag ikaw ay pinagpala na, inaangkin mo na ikaw lang ang bless. Hindi. Kaya ka bine-bless ng Panginoon to bless other people. Kaya ka nakakilala sa Panginoon, gusto ng Diyos, makakilala din ng mahal mo sa buhay. Gusto din mo makakilala yung asawa mo. Gusto ng Diyos, pagkatapos mo makilala siya, gusto niya makilala rin ng mga anak mo. O pag nakilala ng anak mo, pag nakilala ng asawa mo, gusto niya makilala naman ng ibang tao. Makilala si Kristo. At pag ikaw ay pinayaman ng Diyos, gusto ng Lord, ikaw naman na magsilbing blessing sa ibang tao. Kaya nakakatawa, maraming yumayaman, nagiging makasarili, sila na lang ang yumayaman, yung ibang tao ay hindi. Tama? That is the pattern of blessing eh. No? Kapag ikaw ay sobra-sobra at nag-uumapaw na ang pagpapala mo, idadamay mo ang iba. Kailangan ikaw maging blessing sa iba. Amen. So, bless many nations. Yun ang mission ng church eh. Ganun ang mission ng Panginoon. Ibig sabihin ba yung kaligtasan ay para lang sa mga mabubuting tao? Hindi po. Ang kaligtasan ay para sa mga tao, mabuti man o masama, ay namatay si Kristo para sa kanila. Ganun din tayo, kaya tayo bine-bless ng Panginoon to become a blessing for others. Kasi yun ang mission ng church. 'Di ba? Pag naging nakakilala ka sa Lord, let's make disciples to all nations. Amen? So, sa puntong ito mga kapatid, papaano na yung mga disagreements, yung mga pinagtatalunan sa mundo? Ibig sabihin, kapag ang China, dahil inaagaw ang West Philippine Sea, wala na tayong pakialam sa kaligtasan nila? Hindi po. Ibig sabihin ba, pagkaaway mo na, wala ka ng pakialam sa kanilang kaligtasan? Hindi rin po. Kapag hindi mo gusto yung lugar, pag hindi mo gusto yung tao, mamimili ka, hindi mo na sila i-bless kasi ikaw ang nagdidesisyon. Ang tawag sa'yo, makasarili. So kaya tayo nakakilala sa Panginoon to share to other people si Kristo. Kung tayo pinagpala ng Diyos, pinagpapala tayo ng Lord to bless other people. Amen? So natatakot tayo kasi iniisip natin baka maubusan tayo. Natatakot tayo baka hindi tayo natatakot tayo baka mamaya mawalan tayo. Hindi po. The more you give, the more you will receive. The more you sow, the more you reap. The more you give, the more you receive, di ba? Yun ang word ng principle ng Panginoon. Mapalad ang mga taong nagbibigay kaysa tumatanggap, kaya magbigay. Magbigay tayo na may kagalakan, hindi napipilitan lamang. Hindi nag-iisip nagdadalawang isip, nagbibigay ka kasi alam mo na ang Diyos ang magbibigay sa iyo pabalik. Kaya those people who is very generous, sila talaga yung binibless. Nagtataka ka eh. Pastor, bakit sila binibless? Tingnan mo buhay nila. They are very generous. They know the principle of giving. Pero tignan mo yung mga ganyan, yung mga damot na damot, yung mga taong parang ganito. Alam mo yun, yung ang tawag doon, nakaganoon ng kamay sa pagbibigay. Sila po yung talagang gipit na gipit. Sila yung mga taong hindi marunong, hindi nila nakikita na ang blessing ay hindi nanggagaling lang sa sarili mo lang. Amen? Nabubuhay tayo para sa Panginoon, nabubuhay tayo to share God's goodness to everyone. Amen? So kaya, ang question sa atin, ang issue sa atin, hindi lang po yung mga bagay na gusto natin,
kundi yung bagay na pwede nating maibahagi sa ibang tao. Yung mga bagay na pwede nating ibahagi sa kanila, sa maliliit na bagay, hindi lang naman pera, no? Yung oras, panahon, panalangin, mga kapatid, napakalaking bagay yan. Kaya nagtataka tayo, sabi natin, bakit sila binebless? Hindi naman sila sumusunod sa Lord. Tingnan mo. Tandaan mo, ang araw ay sumisikat para sa mabuti at masama. Amen? Ang araw ba'y para lang sa'yo? Aba, ang ulan ba'y para lang sa'yo? Hindi. Ang ulan at ang araw ay para sa lahat. So, tayong mga Kristiyano, inaanyayahan tayo ng Diyos. Mga kapatid, ngayong umaga, inaanyayahan tayo ng Lord through our journey sa story ni Abraham to stop trusting yourself. Na baka mamaya sa sobrang tiwala mo sa sarili mo o sa sobrang tiwala mo sa ibang tao, no? Ay nawawala na yung tiwala mo sa Panginoon. Nawawala na yung tiwala mo kay Jesus. God is telling you to stop living for yourself. To stop living for your dreams and your comfort. Start living for Christ. Start living for Christ to live for others and to live for your nations. Kasi pag natuto tayong mabuhay para kay Kristo, hindi tayo nagiging madamot. Natututo tayong magbigay dahil alam natin lahat ng meron tayo ay Diyos lang naman ang nagkaloob. At lahat ng meron tayong komportableng buhay, buhay na masagana, ay para tayo makatulong sa iba. And that is the reason why tinuturo sa atin ng Lord, the blessing is not just for you. Pero iba ang pagpapalang na kay Kristo ka na, binebless ka pa. Amen. Sino po dito yung may gustong ganun? Lord, gusto ko, nakakasunod din po ako sa iyo, nakakatulong pa ako sa iba, aba, nagiging pagpapala ako sa iba at talagang nakakapaglingkod pa ako sa iyo. No? Kaya nga sinasabi ng Lord, inaanyayahan ka niya ngayong umagang ito. Through the journey of Abraham, the story of Abraham, to stop trusting yourself. Itigil natin ang pagtitiwala natin sa ating sarili. No? Let's trust God. Magtiwala tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo kay Kristo. Stop living for ourselves. No? Stop living for our dreams. Kasi minsan mga kapatid, the more na tayo nabubuhay para sa sarili, hindi natin nagagamit ang ating buhay para maging pagpapala sa iba. Dahil yun naman ang pattern ng Lord. Gusto niya maging pagpapala tayo sa iba. Kaya very blessed ako sa mga tao na yung sino yung sobrang grabe yung bukas palad sa pagbibigay. Kasi alam nila na sila'y pinagpapala ng Diyos para maging pagpapala din sa iba. At the more na ikaw ay nagpapala sa iba, the more na lalo ka pang pinagpapala ng Diyos. Kasi yun ang prinsipyo ng Panginoon. Kaya magtataka tayo, may mga vlogger na sobra naman bigay talaga. Buhos biyaya, di ba? Sa mga YouTube, may mga vlogger po na gagamitin yon, magbibigay sila bilang kapalit, mas halo pa silang binebless. Minsan isipin mo rin, bakit sila ang nandoon sa sitwasyong ganun at ikaw na Kristiyano ay wala? Hindi ka ba nangangarap isang araw, Lord, gusto ko ako naman ang tutulong sa iba. Gusto ko ako naman ang magbibigay sa iba. Gusto ko ako naman yung magpapakain sa mga kapatid namin. Gusto ko ako naman yung ganito. Gusto ko ako naman yung Lord. Gusto mo nga, pag ikay binigyan naman ng Lord, hindi mo naman maibigay. Pag ikay pinagpala naman ng Lord, ikaw ang napakaganito. Ang sikreto mga kapatid, alamin natin kung sino nagpapala sa atin at tinuturuan tayo ng Panginoon to become a blessing to other people. No? Let's start living for Christ, for others, and to the nations. Dahil ito po ang buhay na worth living for. And the only life worth living for is by helping others. Kaya nga, loving God and loving people. Because if you are in Christ, no, magsisimula talaga
na kahit mga taong hindi pa mabuti sa iyo, kailangan mong pakitaan ng mabuti dahil yun ang sinasabi ng Panginoon. Amen? Kasi sinabi ng Lord, pagpapalain ko magmamagandang loob sa iyo, pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo. Sa pamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Ayan ang sinabi ng Lord. Sa pamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Kaya kung meron man tayong pagpapala ngayon, salamat sa Lord dahil siya ang nagpala sa atin. Lahat ng tao sa mundo, partikular, pagpapalain ng Panginoon. So kabilang tayo sa pinagpapala ng Panginoon at inaanyayahan tayo ng Lord to live not just by our own selves, to live for Christ, and to share what the blessing na pinagkaloob sa atin ng Panginoon to other people. Amen? So yung good news na to, hindi lang yan pera, mga kapatid. Kung ikay nakakilala sa Panginoon, don't stop. Just share. Spread and share the good news. Kaya nga si Pablo, nang makilala niya si Kristo, hindi na siya tumigil. Kaya sabi niya, kung mabubuhay ako para kay Kristo. Mamamatay ako para kay Kristo. Kaya tayong lahat, mga kapatid, na naririto na sa Panginoon, the best thing that we can do, Pastor, mahirap kasi i-share. Wala akong kaalaman, wala akong kakayahan. Hindi naman, kung hindi mo kaya, di umanap ka ng katuwang, may ibang magsasabi sa kanila, papanoorin mo, padala mo dito sa live broadcast, manood sila. Merong pastor na magpapaliwanag sa kanila kung ikaw naman ay hindi maalam sa pagpapaliwanag. Kaya napakahalaga, mga kapatid. Ang question at ang issue dito, mga kapatid, ay masigit pa sa mga bagay na meron tayong tanong at question sa buhay. Minsan isipin natin, bakit tayo hindi nagiging blessing? Kasi baka pag may blessing tayo, hindi rin natin marunong ibahagi ito sa ibang tao. Sabi nga, sapat na at higit pa ang biyaya ng Panginoon sa atin. Sapat para sa iyo, higit pa kasi mag-overflow ang blessing sa iyo. Kaya nga isa sa natutunan ko sa isa sa mga lingkod ng Diyos na nakilala ko sa aking buhay, na enkwentro ko, sabi niya, kapag siya'y pinagpapala ng Diyos, yung kanyang lahat ng sobra sa kanyang pangangailangan ay hindi na sa kanya. Kundi lahat ng sobra sa kanyang pangangailangan ay hindi na sa kanya. Kaya lahat ng hindi na sa kanya ay ipinamamahagi niya na sa iba. Kasi hindi na kanya. Minsan, sa sobrang dami ng laman ng ref mo, nabubulok lang. Nabubulok. Imbis na may mapakinabangan ng iba. Daming laman ng ref, wala namang nakikinabang. Kung mauubos nyo ba yun ng isang buong araw, mauubos nyo ba isang buong linggo, mabubulok lang. Na dapat nakukonsumo ng isang buong linggo, hindi nakukonsumo dahil sobra-sobra para sa inyo. Kaya yung sobra-sobra, kailangan nang ibigay sa iba. Amen? Pag sapat na, yung higit pa, yan yung blessing na pwede nating ibahagi sa iba. Kaya nga yung baso, pag punong-puno na ng tubig, nag-overflow na. At yung baso kumakalat na sa paligid. Bakit? Kasi sobra-sobra na para sa iyo at yung pagpapala kailangan na sa ibang tao. Amen. Ganon din kay Kristo. Pag sobra-sobra na yung biyaya ng Panginoon sa atin, sobra-sobra na yung pag-ibig ng Diyos sa atin, ibahagi naman natin sa iba. Wag lang sa atin. Hindi lang tayo ang mahal ni Kristo. Hindi lang namatay si Kristo para matapos lang sa iyo. Namatay si Kristo para mamatay din, para malaman din na namatay si Kristo para din sa mga taong nasa paligid mo. No? 'Di ba? Kung iisipin mo, Lord, lahat ito para sa iyo. Lahat ito para sa iyo. Kaya ako nabubuhay ako para ikaw ay papurihan. Para ikaw ay maluwalhati. Paano maluluwalhati ang Diyos? Pag nakita niya ang kanyang mga anak, natutong makita ang kahalagahan ng buhay at pagpapala na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Ang buhay natin, pahiram lang. Pero pansinin nyo, ang buhay ni Abraham hanggang sa ngayon nagiging pagpapala sa atin. Bakit? Bakit?
Kasi hindi siya naging madamot. Hiniling niya rin sa Panginoon na pagpalain din si Ishmael. At ginrant ng Lord ang request. 'Di ba? Lord, bless our nation. Not just Batangas, not just Cavite, Lord, but bless the whole Philippines. At kapag pinagpala na ng Diyos ang Pilipinas, Lord, bless other nations. 'Di ba? Kung lagi mong pinagpe-pray ang Israel, Lord, bless your promised land, ang Israel. 'Di ba? I-bless niyo po yung bayan para maging pagpapala din sa amin. Noong dumalo yung pagpapala, binless ng Lord ang Pilipinas, dapat maging blessing din tayo sa iba. Pero ang nation na solo lang, madamot, hindi siya nagtatagumpay, hindi siya nagtatagal. God wants to bless your life, mga kapatid. Kaya through this message, through the life of Abraham, through the journey of Abraham, starting Genesis 12 to Genesis 25, part of all these verses and chapters na binasa natin, lahat ito sobra-sobra ng pagpapala, ibahagi natin. Ibahagi natin ang ginawa ng Panginoon, ang pagpapala ng Diyos na iginagawad sa kanyang mga anak para maging pagpapala sa iba. Let's be a blessing. Not just to be blessed, but be a blessing. Kaya naniniwala po ako, maraming itinuro ang Panginoon sa atin sa journey po ng life ni Abraham. Tayo po lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami ng lubos-lubos sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa patuloy na pagtuturo sa amin, sa pagtutuwid sa amin, sa pagtatama sa amin, na mas lalo kami, Lord God, na mas maging malapit sa iyo, magtiwala, manampalataya at sumunod. Dahil tinuturuan mo kami, Lord, si Abraham, nakita namin ang kanyang buhay, paano siya nagtiwala, nanampalataya at sumunod sa iyo, at kung paano siya naging pagpapala sa marami katulad namin. We thank you, Lord, for the life of Abraham. We thank you, Lord, for your goodness, for your blessing. Na, Lord, tinuturuan mo kami, Lord, na mag-overflow din ang blessing mo, O Diyos, sa aming mga buhay para maging pagpapala din kami sa iba. Maraming salamat, Lord, dahil sa patuloy na paggabay mo sa amin, pagtuturo mo sa amin, Panginoon, sa buhay ni Abraham. Kaya, Lord, sa iyo namin binabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Lord, help us to live by you, O Jesus, to die for you, O Jesus, and to be a blessing to other people. Not just to other people, but to many nations here on earth, Lord God. We will spread the good news of Jesus. We will spread the salvation of Jesus na naranasan namin sa aming buhay. We will share the love of God into our lives, Lord God. Help us na wag maging madamot, kundi matutong maging mapagbigay. Maraming salamat, Panginoon. Yan po ang aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus at sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen. Amen at amen. Praise God, mga kapatid. Again, this is the life worth living for. And the only life worth living for is to live for Christ and to die for Christ. God bless you. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa gawain po ng ating pong Sunday Worship Cell Celebration. Maraming salamat po mula simula hanggang sa dulo ng life of Abraham, mga kapatid. Sinubaybayan niyo po. Purihin po ang Panginoon. At sa mga susunod po na mga linggo, sa biyaya ng Lord, tayo po ipapasok na sa Genesis 26. Pero tatapusin po natin ang Genesis 25, 19, verse 19 to verse 33. O 34, if I'm not mistaken. So tapos papasok na tayo ng life ni Isaac, Jacob, ni Esau, ni Jacob, tapos yung journey na po hanggang sa buong Genesis hanggang Genesis 50. God bless you. To God be all the glory. Maraming salamat po. Ingatan po tayo palagi ng Panginoon. Tayo magtiwala, manampalataya,
at sumunod katulad ni Abraham. Maraming salamat po. To God be all the glory.